Mapapamura ka na lang sa balita na 'to. Paano ba 'to, Bongbong Marcos? ICC mismo nilaglag ka? Paano ba 'to? Paano mo lulusotan ngayon 'to? Balikan natin yung sinabi ni Bongbong Marcos kung bakit daw, pinadaan o bakit nai-serve yung warrant of arrest kay Pangulong Duterte dahil sa Interpol. Eto sabi niya, "Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol." He added, "Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill." Sa Tagalog, ang sabi, si Ginoong Duterte ay inaresto bilang pagtupad sa ating mga pangako sa Interpol. Dagdag niya, humingi ng tulong ang Interpol at tumugon kami dahil mayroon tayong mga obligasyon sa Interpol na kailangan nating tuparin. Ngayon, ito, ICC. Tignan nyo mabuti. Public redacted version of prosecution's urgent, madali ang aplikasyon under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte, February 10, 2025. March 11 kinidnap si Pangulong Duterte. Tama? February 11 pa lang pala itong mga hinayupak na to, may urgent application na para sa warrant of arrest ni PRRD. Bakit kaya? Ano ba ang dahilan bakit nagmamadali ang prosecution para mag-apply ng warrant of arrest kay Pangulong Duterte? Basahin natin. Download natin yan. Punta tayo dito sa pinakababa. Kailan ba to na-release? Kailan ba to? Dated March 13, 2025. Okay. Pero nire-release lang to kailan lang eh. Punta tayo dito sa baba. Pinakababa. Saan ba yun? Dito. Hindi pala. Dito. Request for urgent consideration of the application. Itatagalog natin mamaya to. Sige, basahin muna natin. The prosecution understands that there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In late 2024, Government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC warrant of arrest. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so made through Interpol. Yan yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Isa-serve namin yung warrant of arrest kung ipapadala sa pamamagitan ng Interpol. Diba? Noon pa lang, January 2025, sineset na yung utak ng mga Pilipino. Tandaan nyo January ito. February 10 ito nag-apply ng warrant of arrest para kay PRRD. So, noon pa lang January 2025 ay i-float na nila o sinasabi na nila yung idea na kung ang ICC ay mag-issue ng warrant of arrest ay tatalima ang gobyerno ni Bangag kung ipapadala sa Interpol. Ibig sabihin, sineset na nila yung utak ng mga Pilipino na wala tayong jurisdiction sa ICC. Tinatanggap namin yan. Admittedly, wala talaga tayong walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Pero, kapag pinadala sa Interpol yung warrant of arrest, isuserve namin. Kasi nga, makikipagtulungan tayo sa Interpol kasi nga baka naman kasi kung yung Interpol ay meron naman tayong hihingilin sa kanila na papauwiin na gusto nating makuha at iuwi dito sa Pilipinas, matutulungan din tayo. Paano na lang kung hindi nila tayo tulungan? Diba ganun sila noon? Ngayon, ito, redacted. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. Ano ba itong redacted na to? Redacted meaning
confidential documents ito. At itong redacted na to, hindi ipinakita itong document na ito. Ito yung dahilan kung bakit ito yung pangyayari na magiging dahilan na yung pagkakaaresto o yung chance na maaresto si Pangulong Duterte ay maglalahong parang bula. So, ibig sabihin ng redacted, confidential to. Formal ito na communication ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Sino ba naman ang makikipag-usap sa ICC patungkol dito? Ang tanong, ano ba yung pwedeng mangyari para yung pag-aresto kay Pangulong Duterte ay magiging imposible na o mawawala na yung chance na yon? Bongbong Marcos, yung event ba na yon matatanggal ka na o mawawala ka dyan sa pwesto mo bilang presidente ng Pilipinas, at yun yung magiging dahilan para mawala na yung chance na maaresto si Pangulong Duterte. Kumbaga, parang ang sinasabi dito, sa sulat na to, communication na to, itong redacted na to, ay maglabas na kayo ng warrant of arrest kasi kapag hindi na ako yung Pangulo, mawawalan na kayo ng chance para madukot nyo si Pangulong Duterte. Parang ganun yung nakikita ko dito. Which is very likely na iyon nga yung laman nito. Kasi ano ba yung magti-trigger sa prosecution na aligaga, na talagang natataranta sila, na mag-apply for maglabas na ng warrant of arrest kasi dahil dito sa sulat na to, dahil sa redacted na to, may sinasabi itong sulat na to na kapag nangyari itong nandito sa sulat na to ay mawawalan na yung tayo sa ICC ng chance para madukot natin o makuha natin, madala natin dito sa dahig yung dating Pangulong Duterte. Ano kaya yun? Sige nga. Walang ibang pwedeng makipag-communicate dito. Para sa akin, itong redacted na to, sulat to galing mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Maliwanag yan. So kaya pala, January pa lang, float na nila yung idea na kung may warrant of arrest, kung ilalagay nila sa Interpol, makikipag-cooperate kami. Yun pala yung mga yun ay yung go signal na din ng ICC noong January na, sige, ipadala nyo sa Interpol at isa-serve namin yan. Tingnan nyo, it's budol again. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito, grabe hanilet. Ba't wala man lang mga mainstream media na naka-pick up nito? Si SAS pa ang nag-discuss nito. Diba? Tapos sasabihin nila, wala, hindi kami nakikipag-communicate sa hindi kami nakikipag-communicate sa ICC. Ano to? ICC mismo ang nagsabi, banggit ng gobyerno ng Pilipinas dito, Ulitin natin Itagalog nga natin yung part na to. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. Sa Tagalog niyan, kapag ito ay naganap, malaki ang posibilidad na mawala ang pagkakataong maaresto si Duterte. Ito yan. Should this eventuate? Ano ba yung mangyayari? Itong sinasabi dito sa redacted. Kasi pag nawala, napatalsik si Bongbong Marcos, baka sinabi nila na pag ako hindi na presidente, wala na. Mawawala na to. Kasi parang delikado na yung lagay ko dito sa Pilipinas.
Patatalsikin na ako dito at ang susunod na magiging presidente ay yung anak niya. Yun kaya yun? Bakit tarantang-taranta ang ICC na nung February 10 o yung prosecutor mag-a-apply na for urgent release ng warrant of arrest? Wala kang lusot dito, Bongbong Marcos, oh. Ang liwa-liwanag, oh. So ano sasabihin mo na naman dito? Na ginamit na naman yung pangalan mo gaya ng issue dyan sa flood control na yan. Wala akong alam dyan. Ginamit lang yung pangalan ko. Di ba yun ang sabi ni Ping? Na misinterpret lang daw. Kumbaga ginamit lang yung pangalan ng Pangulo. Ibig nyo sabihin, yung nakikipag-communicate dito sa ICC, kung yan yung palusot ninyo, hindi rin alam ni Bangag ito? Sinong may alam nito? DOJ. Yung magkapatid na Remulla. Sino? Si General Torre. Sino? DFA. Under mo din lahat ng mga yan eh. Di ba? Kahit pa yan yung palusot mo Pangulo ka ikaw yung head eh. Wala kang lusot dito, Bongbong Marcos. Grabe Hanilet. Paki-share na lang to ng kumalat ng kumalat ng kumalat.